Agnieszka. Isa Bendaño Umali from GMA DCBB. Please proceed with your questions. Magandang hapon po, attorney. Your reaction lang po kasi bumiyahe po si Vice President Sara Duterte papuntang Australia at kabilang daw po sa itinerary niya, sasama siya or makikilahok siya dun sa rally, Free Duterte Now. So ano pong reaction dito ng House? Thank you po. Sarah all. Pero ang alam nyo, hindi ko alam kung if that is an official travel or if it's a personal travel. But lagit-lagi bilang halal na opisyal na bayan, ng bayan, um, yung oras mo na ginugugol sa loob at labas ng ating bansa at ito man ay pang personal o opisyal, dapat para sa taong bayan, hindi sa personal na interes. Para hindi nasasayang ang tiwala, ang pondo, at binigay na mandato ng Pilipino sa atin. Thank you, Isa. Thank you, Mase. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, hingi lang po kami ng reaction din sa Palasyo kasi sabi ng OVP, Vice President Sara Duterte is currently on a personal trip to Australia to attend the Free Duterte Now rally scheduled for June 22 in Melbourne. Hindi lang po ito yung unang beses na bumiyahe ang Vice Presidente to meet with OFWs. Bago po nito, pumunta siya sa Qatar, pumunta siya sa Kuala Lumpur. Does the palace see this as something to be concerned about? Kasi, or does the palace see a strategy for the VP to get the sympathy and support of the OFWs by going to different countries po? So, lumalabas po na personal trip ulit. Sa aking pagkakaalam, nag-celebrate siya ng kanyang karawan sa Netherlands. That's May 29, 20, 30, 31. At meron pa palang Qatar. At merong Kuala Lumpur. At ngayon Australia. So, 4 na bansa in just less than a month. So, kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yon. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. So wala po tayong masasabi kung ano man po ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Presidente. Ito po ang nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. At yan po ang pahayag ni Attorney Princess Abante at ni Attorney Claire Castro. Yan po ang kanilang mga kumbaga opinion patungkol po sa paglalakwatsa nitong si Sara Duterte. Alam niyo po, sa totoo lang, ako takang-taka dito sa mga nagbibigay ng mga survey, ng mga rating dito kay Sara Duterte. Kasi kita nyo napakadalas niya sa ibang bansa, sa Dahig, Qatar, Kuala Lumpur, Malaysia noong araw ng kalayaan. Tapos ngayong darating na linggo na ito ay pupunta naman siya ng Australia para po sa isang event para kay Digong. Ano ba trabaho niya? Ano ba tinatrabaho niyan? At parang siya pa ang merong pinakamataas na trust rating. Siya pa meron yata pinakamataas na performance rating. Saan ba nakukuha yung mga rating na yan? At bakit parang sa nakikita natin, si Sara Duterte puro lang naman paglalakwatsa, puro lang naman paglalamierda sa ibang bansa, nagiging Dora the Explorer na siya. At hindi naman para sa bayan ang kanyang ginagawa. Hindi naman para ito sa mga Pilipino. Kasi kung para ito sa mga Pilipino, dapat nakikinabang tayo dito. Ang buong sambayan ng Pilipinas. Pero alam natin, ang mga pinupuntahan ni Sara, puro pansariling interes, puro para sa kanyang tatay, puro sa kanyang pamilya. Diba? Katulad nun, Free Duterte Now movement o event doon sa Australia. Diba? Para sa tatay niya yun hindi naman para sa atin yun Personal trip. Ayon sa kanyang
doon sa parang pahayag, doon sa kanyang FB page, personal trip ang nakalagay doon. Kakauwi lang niya galing ng Kuala Lumpur, Malaysia. Namulitika doon, nangampanya, nanira, nag-fake news. 'Di ba? Tapos, wala pang isang linggo, biyahe na naman papuntang Australia. Yun ang Qatar trip niya, hindi natin hindi natin nabalitaan yung Qatar trip niya na yun Pero alam niyo po, yung pagpunta-punta niya sa Dahig, hindi na natin mako-question yun kasi talagang para sa tatay niya yun Talagang gagawin niya yan dahil nga po para sa kanyang ama. Pero 'di ba, vice presidente ka na kailangan mong maglingkod. Ito nga po yung sinasabi ni Sara Duterte na noong mga kapanahunan na bagyuhan at siya ay pumunta po sa Germany para manood po ng concert. Sinabi niya sa isang interview na pag-uwi daw niya, tuturuan daw po niya ang mga politiko dito sa ating bansa kung paano magmando, kung paano magutos. So, si Sara Duterte, expert na siya sa pag-uutos. Expert na siya sa pagmamando sa kanyang mga tauhan. Bakit hindi na lang yung mga tauhan niya ang gawin nating vice-presidente? Kasi nagpapasahod tayo ng mag-uutos lang. Hindi siya yung mismong kumikilos o gumagawa. Kaya nga po alam nyo talagang bugbog na bugbog si PBBM sa grabing pagmamanipula, pagbibigay ng fake news, pagbibigay ng misinformation dito po sa SOCMED. Kung tawagin ng ating Pangulo na bangag, tamad, weak, akala mo hindi nagtatrabaho, akala mo si PBBM ay lagi lang nakatambay, lagi lang nakatunganga at walang ginagawa maghapon kundi magkuyakoy sa kanyang upuang tumba-tumba. Parang ganun po yung pinapalabas nitong mga DDS. Pero sa katibayan, sa makatwid, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, never nating nalaman o nabalitaan na ito ay pumunta sa ibang bansa para po sa kanyang personal trip kasama pamilya at magbabakasyon. Never nating narinig na nagganyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Never nating nalaman na si PBBM ay may personal trip para sa kanyang sarili, pansariling interes para magpa-banjing, para mag-relax doon sa ibang bansa. Hindi natin yan nabalitaan kay PBBM. Kaya nga po nakapagtataka at ako'y takang-taka ngayon na ang ating Pangulong Bongbong Marcos na napakasipag na never yatang nag-off day, puwera na lamang yata siguro kapag pupunta siya sa kanyang nanay. Nakikita natin nagpo-post ang ating First Lady ng mga picture kasama si dating First Lady Imelda Marcos doon sa bahay at meron silang pananghalian o meron silang nanonood sila ng konsyerto o si PBBM ay makita natin nakasama ang kanyang mga anak, mga ganun lang. Pero hindi po inuna ng ating Pangulo ang kanyang pansariling interes at hindi po inuna ng ating Pangulo ang paglalamyerda sa ibang bansa. Kaya alam nyo, ito yung isang paraan ng mga Duterte sa pagmamanipula sa ating mga kababayan. Pagmamanipula para po isipin ng mga Pilipino na tamad si PBBM at si Sara Duterte ang masipag. Maaring si PBBM tamad talaga. Tamad magbakasyon, tamad magpahinga. Tamad na makipagbanding sa kanyang pamilya. Uunahin niya ang pagtatrabaho, uunahin niya ang taong bayan. Tamad si PBBM. Kung pupunta lang sa isang lugar para mamulitika, para manira ng ibang tao, manira ng vice-presidente. Diyan tamad si PBBM. Si Sara Duterte, masipag. Totoo yun, masipag. Ibigay natin sa mga DDS yan. Masipag si Sara na dumalaw sa kanyang ama doon sa Dahig. Masipag ang ating vice-presidente na mamulitika sa bawat lugar na kanyang pupuntahan.
masipag ang ating Vice Presidente sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So tama, sige, ibigay na natin sa mga DDS yan, tamad talaga si PBBM. Tamad mamulitika, tamad mamersonal, tamad. Tamad sa paninira sa kapwa politiko. Ang inuuna niya, proyekto para sa taong bayan. Ang inuuna niya, trabaho. Kahit linggo, nagtatrabaho. Nakita niyo nung sumakay siya ng MRT? Sabi pa nga nung mga bobong DDFs, first time lang daw sumakay ni PBBM sa sa MRT. Yun pala si PBBM hindi natin alam, sumasakay ng MRT para makaiwas sa traffic. Pero hindi po ito ibinibidyo o nililitrato. Kasi syempre, 'di ba? Alangan namang i-post mo pa 'yan, okay? Eto, ang galing namin. Nag-LRT lang kami, nag-MRT lang kami para makaligtas sa traffic at makapunta sa trabaho. Hindi po ganyan gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Etong sila Sara, kada kibot punta ng isang lugar, picture sa simbahan, kunwari banal, kunwari santo santita, kunwari mabait. Pero deep inside, alam natin, sure natin na hindi po ito mga mababait na tao. Alam natin na sila po ay meron tinatago sa likod ng pinilakang tabing. Yung mga nakikita nating mga video, yung nakikita nating mga pagmamagaling nila sa mga event, yung mga nakikita nating mga pagsasalita nila sa mga harapan ng mga OFW. Alam natin nandoon ng mga kumbaga yung mga style para makapanira, para makapag-manipulate ng mga taong maniniwala sa kanila. Dahil yan po ang porte ng mga Duterte. Style nila yung kunwari aping-ape, kawawang-kawawa sila. Style nila yung kunwari sila agrabyadong-agrabyado sa mga nangyayari sa kanilang mga buhay. Pero ang totoo, sila ang gumagawa ng masama, sila ang nangagrabyado, sila ang nangwawalang ya, at sila ang talagang dapat na maparusahan sa mga pagkakataong ito. Lumalabas na po ang katotohanan na ang mga Duterte po ay wala pong ibang ginawa kung hindi mamulitik at manira, at ang pansariling interes lamang ang laging inuuna. Kitang-kita na natin kay Sara Duterte, pansariling interes lang niya ang kanyang inuuna, interes ng kanyang ama ang kanyang inuuna, at laging interes ng kanilang pamilya ang kanyang uunahin dahil nga po wala naman pong iba na magpapatuloy ng tinatawag na legasiya kuno ng kanyang ama kung hindi siya. Diba? Kaya po nakakaawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya yung masipag, siya yung trabaho ng trabaho, pero siya po yung sinisira dito sa SOCMED at pinapalabas pa na tamad, pinapalabas pa na weak, pinapalabas pa na walang kwentang presidente, pero never nating nakitang bumiyahe sa ibang bansa para sa pansariling interes, para sa sa ikasisira ng ibang tao at para sa ipagkakawatak-watak ng mga Pilipino. So etong salita po na ito ni Yusek Claire Castro at ni Attorney Princess Abante, tama ang kanilang mga obserbasyon. Dapat ang halal ng bayan, inuuna ang kanyang mga constituents, inuuna ang kanyang mga mamamayan. Hindi po inuuna ang katarantaduhan at ang puro pansariling interest lamang. Kaya kung ganyan man po ang sabihin ng ating spokesperson ng House of Representatives at si Yusek Claire Castro, hindi natin sila masisisi dahil sila mismo ang nakakakita sa kanilang mga pinaglilingkurang ahensya na ang kanilang mga boss, ang kanilang mga amo, never pong gumawa ng katulad ng ginagawa ni Sara Duterte na paglalamyerda, pagpapasarap sa buhay at puro interes lamang ng kanilang pamilya ang inuuna. Never po yan ginawa ni BBM at ng ating Speaker Martin
Romualdez. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.